since wala tayong pasok ngayon sa school, no, na-suspend, so we will having a a video recording ng lesson na lang natin for this week. So this will be a 1-hour video. So I hope di kayo mabore sa ano natin, sa presentation natin. But anyway, so ganito yung magiging setup natin if we're kung magkakaroon tayo ng makeup class. So it will be a video recording instead. Nga ba ako merong headset? Tanggalin ko na nga ito. Okay, so 1-hour video siya, and then mako-cover lahat no ng topic natin na pag-uusapan supposedly sa class in this recording. So after nyo mapanood tong video na to, so yung activity natin still intact pa rin, no? So yung magiging submission natin is until today lang ng midnight. So yun, so you need to pass yung link ng repository nyo with kung ano yung ma-come up natin, no, in this session. And then also by next week, so since may pasok tayo nun, we will configure yung ating Mac machine para for the development, no. So most probably yung iba sa inyo, no, so since wala kayong laptop or you're not using your personal laptop sa school, we will set up dun sa lab yung environment natin, no. So medyo iba yung way kung paano natin i-install yung mga bagay-bagay sa Mac. May mga ilan, no, may mga ilang software na iba kung paano. Yun yung gagawin natin by next week. Okay? So let's start. Dali, mag-share screen lang ako. Nasaan yung mouse? Ayun. I'll share my screen. Okay. So before tayo mag-start ng code, no, using Laravel, and syempre yung ating backend which is yung SUMP, before we do that, let's first discuss muna yung mga HTTP method, no? Okay, so pag-usapan muna natin yung about sa mga HTTP methods. So HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. No? So isipin nyo, ito yung parang rule set ng web. So kung paano nakipag-communicate yung server sa client and then vice versa. Okay? So since rule set siya, so kailangan natin mag-abide dun sa protocol kung paano nagkakaroon ng exchange ng information between the client and the server. No? So ito yung ginagamit natin for that. So yung HTTP, meron silang tatawag ng mga methods. No? So ito yung parang way natin to communicate. Pero mag-focus tayo primarily do sa 5 basic na methods. No? So marami pa yan. Pero syempre, hindi na cover siya ng ating course, but we will only focus dun sa 5 ito, no? Which is yung get method, post, put, patch, and then yung delete. Okay, so bigyan natin ng analogy, no? So let's say yung web application natin is yung restaurant, 'di ba? Tapos syempre yung client, which is yung browser natin, and tayo, no? Tayo yung customer. And then yung server, ito yung kitchen, no? Ito yung nagpe-prepare ng food natin, 'di ba? Syempre, pag nasa restaurant tayo, no? Syempre di man tayo directly na pupunta sa kitchen, no, to place yung order natin, 'di ba? So meron tayong waiter. So waiter parang siya yung nagta-transmit ng data natin, no, or yung parang let's say siya yung parang in between, no, doon sa transaction or anything, no. So sila yung nagta-transmit ng order natin papunta sa kitchen, 'di ba? So before we can place our order, so syempre kailangan natin munang kunin yung menu. So isipin nyo yung pag-get ng menu, no, paghingi ng menu sa waiter, so that's a get method. Diba? So syempre, tatanungin mo, ano ba meron sa kitchen, ano ba meron sa restaurant, ano ba mga ina-offer nilang food. So yung food na yun yung ating parang data na kailangan i-process. Diba? So yun yung hinihingi natin from the server. So we can accomplish that. Now we can get yung information na yun by using yung tinatawag nating get method sa HTTP.
Okay? So after that, so since ayun nga, you make up your mind to place an order kung ano yung food na gusto mo, so that's the time na isusulat ng waiter kung ano yung gusto mong order, 'di ba? So yung process daw for writing up yung menu and then syempre ay yung menu, yung order, and then syempre dadalhin niyo ito ni waiter no papuntang kitchen. So yung tinatawag nating post method o post request. So ibig sabihin nagpo-push tayo or nagse-send tayo ng data papunta sa server, no? So primarily gusto natin mag-create ng record. So yun nga, like I said, placing a new order. So after that, no, so syempre, kunyari dumating na yung order mo, na-serve na, ito na yung food mo. And then, sabi mo parang parang gusto kong papalitan yung order ko, no. So di ko nagustuhan yung yung let's say yung presentation ng food, parang gano'n. So sabi natin medyo fancy yung restaurant na pinasukan mo and then, syempre do'n sa menu 'no, magaganda yung itsura ng food and everything. So parang iba yung reality 'no, sa expectation mo do sa food. And then you decided na parang, palitan yung food instead 'no, parang ito na lang, ayoko nito, 'di ba? So, ang tawag natin dun 'no is ito yung tinatawag nating put, 'di ba? So kung if you want to, update or replace yung pinaka-entire menu, pinaka-entire order na pini-place mo, 'di ba? So, we're using a put method 'no. So parang ito yung update natin. So the same thing din with patch. So kung halimbawa dumating yung order mo tapos parang naisipan mo, gusto ko magdagdag ng side dish, no? So kung yung mga ganong small changes lang sa data yung gagawin natin, we call yung patch method. Okay? So yung put and patch pareha silang update. Ang pinagkaiba lang nila is that pag sinabi mong put, yung entire record or yung entire object, 'di ba? Kunyari yung customer record, 'di ba? So, pag nag-send ka ng put request or put method, sabihin niya yung buong customer record, yung details niya, yun yung yun yung pinapasa mo for update, 'di ba? So, opposite naman siya with patch, which is syempre, pwedeng single record lang doon or single column lang yung i-update natin. Okay? So, yun. So, may mga distinction siya, guys. No? So, later on, gagawa tayo ng method for this, 'di ba? To illustrate yung difference nila. And then lastly, yung delete. So, ito, totally, you cancel out yung order mo. So, halimbawa, medyo matagal na hindi pa dumarating yung food. Tapos parang, syempre, limited lang yung time mo and may mga gagawin ka pa, 'di ba? So, tagal ang order, di dumating, and then sabi mo, cancel na lang. No? So, ibig sabihin, di-delete yung order mo, 'di ba? So, ika-cancel mo yung order. So, gagamitin nating method for that. So, sa HTTP is yung tinatawag nating delete method. No? So, very self-explanatory naman no? Kung ano yung ginagawa nung delete na method. Okay? So, ayan no. So, gagawin natin is that since we understand no, kung ano yung mga HTTP method na yun, so we can now ready to paano siya i-implement sa Laravel framework natin. So, stop sharing muna ako for a bit. And then, ayusin ko lang tong aking screen. And, share ulit tayo. Ayun. So, ngayon, ang gagawin natin, bago tayo magsimula mag-code, we will secure yung ating working directory. So, it's up to you guys no, kung saan nyo ilalagay yung inyong code. Basta gawa lang kayo ng folder somewhere. So, sabihin natin dito, Laravel test. For example, something like that. And then from here, open nyo lang yung folder na yan. And then what we can do is, you can open with code or visual code. Para ganun. So, trust authors nyo lang siya. Medyo adjust natin yung size kasi sobrang laki niya. Okay, so close lang natin yung mga ibang windows dito na para hindi nakakita. Okay. So, yun yung gagawin. Open nyo yung terminal. So, click nyo lang to, yung ellipsis, kung hindi nyo makita dito sa taas. And then, there's a terminal here, and then new terminal. So, ito lalabas to. So, ngayon, kailangan nating
mag-create ng Laravel project. No? So, syempre, let's say, na-install na natin lahat ng mga kailangan natin, SAMP, yung MySQL Workbench, and then yung Composer. So, dito na tayo agad, diretso sa coding. No? Ano to? But ask question? No. Close natin yan. So, to start, sabi natin, Composer, create, project, and then Laravel/Laravel, and then dot. No? So, ganyan mag-initialize ng Laravel project. So, hintayin lang natin siyang matapos. So, i-install niya lahat ng mga required na dependencies for our Laravel project. And then, syempre, while we waiting for that, open nyo yung SAMP control panel nyo. SAMP control panel. Ayan, so, lalabas to. And then, ang i-start lang natin dito, guys, is yung MySQL. So, di nyo na kailangan i-up yung Apache. Kasi itong Apache, this is a web server. Hindi natin siya need kasi si Laravel, no, may sarili siya. Kumbaga parang self-contained service siya, no? Yung Laravel. So hindi natin siya kailangang i-deploy for the on Apache for the meantime. So since we're in development, kaya di natin kailangang i-start siya. Ano yung MySQL lang kailangan natin because of the database. So start niya lang 'yan. So sa case ko kasi nag-error siya, no? Pero most probably no, hindi naman sa inyo. Sa akin kasi kaya siya nag-error dahil dalawa yung instance ko ng MySQL. Isang standalone and then yung isa is via SAMP. So most probably sa case nyo, isa lang yung instance niyan because of SAMP. Kaya okay sa inyo, no? Hindi mag-error. So sa akin kasi nag-error siya because of that. So kailangan ko lang tong i-stop yung unang instance. Ayan. And then, tsaka na natin pwedeng i-run. Yan. So, running na siya as long as meron ng PID tsaka yung port number dito. No? So, running na yan. So, pwede na i-close yan. Running naman siya on background. So, nag-install pa rin tong Laravel natin. No? So, ngayon, we can open up yung MySQL Workbench. Habang hinihintay din natin yan. Ano saan yung Workbench ko? Workbench. What? MySQL. Ito. So, ayan. So, dito, you can create a new connection. So, sa akin kasi meron na. Pero ang gagawin nyo lang naman dyan, kapag nag-create, pag wala pa kayong connection, click nyo lang itong plus. And then here, yung connection name, it's up to you kung anong pangalan yung gusto nyo. No? Pwedeng CIIT. Ayan. Tapos, make it default na lang muna. No? Tapos, bago nyo i-okay, test connection nyo muna. So, most probably may lalabas na ganito, yung connection warning. Parang sinasabi niya lang na merong mismatch sa version ng MySQL na naka-install and then yung version ng Workbench. Magkaiba kasing application to guys, no? Yung Workbench tsaka yung mismong MySQL server. Magkaibang application siya. So, parang sinasabi niya dito na merong mismatch. Pero, in reality, hindi naman talaga sila totally na mismatch in a sense, no? Siguro may mga very specific feature lang na hindi gagana kasi because of this mismatch version. So continue nyo lang siya anyway as long as lumabas ito successfully made the MySQL connection. No? So yan ang kailangan na success message natin. Okay, so tsaka nyo siya i-click okay. Ayun, so lalabas siya dito. So ito, pwede nating i-delete to in my end. And ito na lang yung gagamitin ko. Okay, so you can open this. Continue nyo lang siya. And then lalabas itong ating mga database, no? So ito mga nasa prior, mga prior lesson ko to. Itong mga database na yan. No? So anyway, gagawa tayo ng sarili natin later on. No? Okay, so mukhang okay na to. Wait lang Parang merong something wrong. Okay. Sige. Akala ko may something wrong. Sorry.
Alright, so ayan. So ito na-create na natin yung mga required files. So if we open it up dito, ayan. So ito na yung buong project, 'di ba? So like I said, pwede na natin siyang i-run para makita lang natin yung welcome page. So we can say php artisan serve. So ayan yung command natin for serving yung ating web application. So makikita nyo rito yung URL kung saan yung ating application. No? So copy nyo lang yan. You can click it, follow link. And ito na. No? So ayan yung parang welcome page ni Laravel. So here, so i-keep lang natin na running yan. And then what we can do is i-clean up muna natin siguro yung project. No? So since hindi naman natin gagamitin itong page na to, gagawa tayo ng sarili natin. So i-delete na lang natin yung mga content nun, no? So makikita natin siya dito sa resources, and then sa views, and then itong welcome blade. So ito yon. Now, gawin muna natin, i-collapse muna natin itong mga to para makita nyo lang na ito yung pinaka full HTML na page, di ba? So ang mga hindi natin kailangan dyan is yung content ng body. So collapse nyo lang, and then remove natin to lahat. Okay? And then yung class ng body, i-remove na rin natin. So since gagamit tayo ng sarili nating mga CSS class later on. Tapos sa head naman, ang i-remove natin dyan is itong part na to dito sa style. Kasi yung style na yan, kapag sinave ko yan, no, magiging line of codes yan, no, siguro mga 1,000 line of code. So hindi natin kailangan to technically. Kasi ito is yung buong library ng Tailwind. So hindi natin kailangan yan. We just remove this na lang, no? And ito lang yung pinakakailangan natin na file. I-save natin to. And then pag nakita nyo yung ating page, magiging empty na lang siya. Yeah, so empty na lang siya. So yun yung goal. What we can do dito siguro, no, is to add an header tag. Ayan, pwede maglagay ng header tag dyan. And sabihin natin, welcome. Web Design and Development 1. Sabihin natin ganyan. Ayun. So nakita natin yung page natin. No? So okay na to. Clean up na siya. Next natin gagawin is tag dito. Basic routing muna tayo. No? Para malaman natin kung paano nag-work yung paano nagpo-flow yung information sa loob ng project. 'Di ba? So, if you remember nung first session natin, 'di ba, we talk about MVC. So dito sa Laravel, may kita natin dito yung pinaka physical na location ng MVC framework. So yung model do sa MVC natin, no, which stands for Model View Controller. Yung model is, like I said, nandito siya sa model, sa app folder and then models, no? Partially yan, no? And yung first half. Yung second half niyan is nandito sa database. Tapos, yung ating controller is nandito sa app, HTTP, controller, and then controllers. Tapos yung ating view, which is nandito sa resources, and then views. Dito siya lahat, no? So, ayun yung embodiment ng MVC dito sa loob ng Laravel. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-focus muna tayo dun sa model, di ba? Kasi kailangan natin na ma-create muna yung back-end. Kasi parang ang magiging flow ng process natin, no, to create yung first application natin is from the back-end papuntang front. Okay? So, dun muna natin kailangan ibuo, no, yung foundation ng application natin, which is yung back-end. So, to do that, dito, explain ko muna siguro yung kailangan natin, no? Gawin muna natin, since yung ating team dito sa project na gagawin nyo, no, sa final project nyo is yung online retail store. So, try muna natin siguro gumawa ng customer record. No? So, mag-focus muna tayo sa pag-create ng record ni customer. Diba? So, yung si customer, yun yung parang isang buong table natin. So, kailangan natin ng customer table. So, paano natin gagawin yun? So, hindi tayo dito pupunta sa MySQL Workbench and then gagawa tayo ng database dito. Ganyan, no? Retail store, parang ganyan, o retail na lang.
Hindi natin gagawin 'to, 'no? So gagawin natin siya, yung mga process na 'yan dito mismo sa loob ni Laravel. So to do that, punta lang tayo dito sa database and then dito sa migration. So gagawa tayo ng migration para mag-create ng customer table, 'no? So dito lahat mangyayari ng backend stuff natin sa migration, especially if we want to create yung mga table. Okay? So to do that, open lang natin yung terminal. No? So mag-create tayo ng isa pang instance nito. Since yung isang, ito yung una natin, ito yung terminal para i-run, no? Para mag-start yung server natin. So hindi natin i-terminate to. I-keep lang natin siya as is. But we want to create a new separate tab. No? So click nyo lang tong plus dito sa gilid ng terminal and then mag-create siya ng panibagong tab. So dito, ang gagawin natin is mag-create tayo ng migration. So yung command for that is php artisan make. No? So like I said, lahat ng mga lahat ng mga pag-create ng object sa Laravel, no? So we use yung make na keyword. So make migration. Wait lang guys. php artisan. Isulat ko lang yung mga command na para later on yun yung magiging cheat sheet nyo regarding sa yung mga command na gagamitin. Dahil dito sa development natin, puro mga command yung inyong gagamitin. Okay, so gusto ko masanay kayo na nagta-type ng command rather than parang, alam mo yun, point and click, drag and drop yung ginagawa natin. Okay? So much better na we know how to create things using command. So anyway, so ganyan yung command, php artisan make migration, and then sabihin natin create customer o customers, sorry. So gawin natin plural, no? Like I said, ang mga table is plural yung kanilang form. Okay? So create customers table. Right? So enter lang natin 'yan. And then so na 'yan. Ayun. So nandito na, no? Na-create yung migration natin sa gilid. So makikita niyo may timestamp. Kasi nga idea diyan is dapat yung migration sunod-sunod sila. Yung execution. So kapag in-execute natin yung migration, ang basa niyan is magsisimula sa top papuntang bottom. No? So yun yung pag-create. Pero pag gusto natin siyang i-roll back yung migration na ginawa natin, ang basa niyan is from bottom to top. Diba? So pag-click natin ito, kaya may dalawa siyang function dito. Merong up tsaka down. So kaya siya up, ibig sabihin mag-start sa up, pababa. No? So mula dito, pababa. Kaya may timestamp siya. Importante yung timestamp because of that. And then yung down, ibig sabihin magsimula sa down, sa baba, papuntang taas. Kaya siya rollback. No? So yun yung gagawin dito. Kaya ang idea dyan, lahat ng gagawin mo rito sa up function is a total opposite nung gagawin mo dito sa down. So kung sa up, nag-create ka ng table, so syempre dito sa down, ida-drop mo siya. Kasi once na sabihin mo na mag-rollback ka, ito yung i-execute niya. Diba? Kasi initial state ng table mo, initial state ng database mo, wala naman tong table na to. Diba? Kaya kailangan mo siyang i-delete if we want to roll it back. Okay? So create natin yung details ni customers. So ayan. So pag nag-create tayo ng table, so we call yung tinatawag nating schema, no? Yung schema na to, this is a class na provided na ni Laravel for us to create yung table, no? So meron siyang method na create for the creation ng schema. And then yung first parameter is yung ating table name. So ayan, customers, since plural siya, no? And then dito we have a function. Yung another parameter natin is a function para sa definition ng bawat columns. Okay, so dito sinasabi natin dito, no, na pag-create ka ng ID. Itong ID na to, automatic yan na primary key ng ating table. Primary key and then auto increment na rin siya. So itong primary key guys, isipin niyo na lang na ito yung field na unique doon sa table na yon. So meaning to say, siya yung nagbibigay ng uniqueness sa bawat record. Kaya kung makikita nyo ang primary key, parang number lang siya, no?
Kaya naka-auto increment siya kasi number siya, integer siya, sorry, hindi string. Integer siya in a sense, no? Tapos yung timestamp naman, pag in-execute natin 'to, magiging created at and updated at ito na column. So ito, yung created and updated at si Laravel, tama. Si Laravel na yung bahalang maglagay ng value diyan na papunta sa database natin. Kasi depende 'yon no, sa kung ano yung process na ginagawa mo. Kung magka-create ka ng records or i-update mo yung existing record. So siya na bahala mag-manage ito. Pero syempre, on migration, kailangan mo lang i-state na kailangan mo mag-add ng timestamps on this, no? So next is, ito na, yung mga actual na field na. So usually ginagawa natin dyan, no? Sinasandwich natin between the primary key and then timestamp yung mga fields. So ngayon dito, sabihin ulit natin na table and then we use yung arrowhead no, to denote, to access yung tinatawag nating function or method. So let's say, let's have a string field and then lagay natin yung first name. No? First name ni user. Tapos dito, yung string, itong string na to, this is a method or function ni table. So ito yung type ng field na gagawin natin. Tapos yung first name, ito yung pangalan ng field. And then yung second parameter niya is yung tinatawag nating length ng name. So ibig sabihin sa database natin, hanggang ito yung max na kaya niyang i-accept. So anything more than this number is hindi niya i-accept or magkakaroon ng truncation na tinatawag. So mapuputol yung record. So kahit sabihin natin yung pangalan mo is 100 characters siya. Eh yung ina-accept lang ng database is 30. So truncated siya, mapuputol. Okay? And then after that, so since meron tayong first name, and then kailangan din natin kunin yung last name niya. Okay? Tapos mapapansin nyo guys, no, sa naming natin ng field, ito, let's make it clear na lang din para pare-pares tayo. Let's have a convention na kapag nag-create tayo ng field names, gagamitin natin yung ganitong casing. Nakalimutan ko anong tawag sa casing yan. Snake case ata tawag natin dyan. Snake case, no? Na kung saan, ang mangyari dito is that yung mga word is small characters lang sila, no? Lowercase character lang sila. And then kapag two words or more than no, yung pangalan ng field, underscore yung ating separator. Okay? So kapag tatlo yan, dito name or another. Ganyan. No? So basta ang idea, yung separator natin ng mga words is underscore. So I think snake case nga ang tawag natin dito. No? So then after this, 30 yung first name, 30 yung last name. Okay, sure. And then next natin is mag-add tayo ng string and then contact. Okay? So yung contact, keep lang natin siya na as is. Ito, ang default nito is 255 in terms of yung size ng contact. No? O gusto niyo, pwede natin lagyan ng size. Ilan ba ang contact number, maximum? Let's say, sabihin natin 15. Kasi syempre, iba-ibang number. May cellphone, may landline, diba? Tapos minsan, dinadagdagan pa natin ng country code, no? Tsaka yung mga symbol, everything, no? Yung plus, nilagyan natin gano'n. So, to accommodate yung parang, let's say, yung ganong scenario, let's make it 15. Kasi alam ko ang mobile, 11 characters siya. Or 11 digits. Tapos pag landline, depende, may 7. O pag sinama yung country code, haba siya, no, tsaka yung area code. No? Anyway, so like let's make it 15. And then after this, string ulit, 'di ba? Address naman. Okay, address. Okay. Mali pala. No, instead na i-assign natin for a string yung address, no, let's make it a much proper or mas malaking data type, which is yung text. Kasi itong address, full address to na hihingiin natin. 'Di ba? So depende sa inyo guys, no, sa design nyo kung gusto niyo parang naka-proper segmented yung address. Kunyari yung house number, yung barangay, 'di ba? Yung municipality, city, tapos province, and then zip code. Depende sa inyo kung paano niyo siya gagawin. Pero
to make it simple lang muna dito sa ginagawa natin, yung address is full address na siya. So nandun na siya nakasulat yung number mo, ay yung house number, 'di ba? And yung lahat ng details na sinabi ko, no? So kaya i-assign na lang natin siya as a text for that. And then so marami pa to guys, no? Di lang makaisip ko ano pa yung mga fields na pwede, no? To balance out yung type. Pero yung mga other type on this, no? Kapag gusto mo naman ng digit, so integer yung ginagamit natin, 'di ba? So, sa integer, ayan, pwede mo sabihin dito I don't know, ano ba? Number, mga ganyan. 'Di ba? Tapos another thing is kung boolean naman siya, we have boolean. No? Tapos dito, sabihin natin is active. Yan. O, ito na lang. Para legit, is active. Yan. So, nilalagyan natin ng is active yung customer. Kasi parang, kung halimbawa, try nating i-delete yung customer. So, not technically na-delete dun sa record. Parang gusto pa rin nating i-keep yung record niya, pero isa-set lang natin yung active niya or yung is active niya into false. Diba? Para at least, kung gusto nating ibalik sa system, yung customer na to, so itatagel lang natin yung is active. Diba? So, ang tawag natin dito is soft delete. Actually, meron nata si Laravel na soft delete. Wait lang confirm ko lang. Alam ko meron siya eh. So, parang instead na we manually add is delete dyan. So, why not, let's use yung soft delete. Anyway, Laravel soft delete. Yan. So, meron nga siyang soft delete. Ayun. Okay. Okay. Sige. I-add na lang natin siya, no? So, like I said, yung idea sa soft delete is, ang idea dito is, so dito, deleted at ang madadagdag. So, parang time din to, timestamp din to, deleted at. So, null siya initially kung active record. Pero kapag may deleted at siya na value, na time, ibig sabihin, hindi siya active na record. No? Anyway, so, ayun, like I said, ang idea dito sa soft delete is, you want to keep yung record na yon doon sa database, pero hindi siya masasama doon sa parang kung ano-ano yung mga pinaprocess. So, most probably yan, kapag kunyari nag-search tayo ng customer doon sa front end natin, so magkakaroon tayo ng filter dyan na dapat walang deleted at yung customer natin. 'Di ba? So, nandun lang yung record niya, no? Naka-stay lang siya doon, pero hindi siya na-access ng any part ng program natin. No? So, yan. Nilagyan natin ng soft delete on that. And then, anyway, so yung kanina, no, kung gusto niyo na parang any other tagging, ano pa siya, mechanism, no? So, you can use boolean. So, ano pa ba mga data type na pwede nating makita dito? So, marami yan eh. Kailangan. Check natin, madami. Mahaba siya. So, anyway, yan na lang muna, no? For the meantime. Yan na lang muna yung mga fields na gagamitin natin. So, we can save this. Okay, save lang natin yan. And then dito, check natin yung down. So, since madali lang naman to, we just create a customer table. So dito, i-drop lang natin siya if gusto natin i-roll back. So assist na siya dyan, no? At least for the meantime. No? Pero later on, siguro, try natin mag-create ng scenario na parang magiging iba naman yung implementation natin dun sa down. Okay, save natin to. And then after that, we can run yung migration. So paano natin i-run yung migration? So to run the migration, sabihin natin na PHP artisan migrate. Okay. May mali. Wait lang artisan. So dito, sa kaysa to, stop muna natin siya. No? May mali tayong ginawa. Kasi bago natin muna pala siya i-run, make sure muna natin na naka-target dun sa table natin dito, no? Or sa database natin. So initially, hindi pa siya naka-target kasi ang ginagawa niyan is during the initial creation ng project natin yung Laravel, no? Nag-create si Laravel na tinatawag nating
database, SQLite database. No, so ito yung parang default ni Laravel kapag nag-create ka ng new project, no? So hindi natin gagamitin to. Delete na natin 'yan. What we need to do is to use yung ating MySQL. So punta lang tayo dito sa .env na file, no? And here, scroll down niyo lang and makikita niyo itong part na to, yung DB connection. Okay? So makikita niyo diyan SQLite yung ating DB connection. So papalitan natin to ng MySQL. And then dito, i-uncomment lang natin tong mga part na to. Yung host, port, database, username, and the password. Ang gagalawin nyo lang dito actually, no, is yung database. Kasi dito natin bibigyan ng pangalan yung database natin. So sabihin natin, pangalan niya is retail. No, o retail store. Yan. So ito yung database name natin. Itong DB host tsaka port, assist na yan, hindi natin babaguhin yan. Itong username and password kasi, this is for yung credential nyo dito sa SQL server o sa MySQL server. Oh, sorry. MySQL. Yan. Ito yung SQL server, guys, no? MySQL. Yun yung credential nyo. Eh dito kasi, since nung in-install nyo siya, and then based din doon sa document na ginawa ko, yung root user lang, most probably, yung naka-install or yung meron tayong credential. So, pag root, ito lang siya. No? Yung username, root, and then walang password na pinaprovide. Pero syempre sa production, hindi natin i-allow na root yung mag-access. No? Pero syempre, for the development purposes, let's make it as is man or default. So, save nyo lang to. And then, open nyo ulit yung terminal. And then, we can say PHP, artisan, migrate. Ayun. So, dito, magtatanong siya, no? Since hindi nga existing yung retail store dito sa database natin. So, tinatanong niya kung gagawin daw natin o hindi. Yes. And then here, makita nyo, ayan. So, niran niya ulit. Pati yung mga default migration, niran din niya. And syempre, kasama din dito yung ating ginawang migration. So, to check, i-refresh lang to, and makikita nyo, ito na yung table natin, o yung database natin. Retail store. So, expand nyo lang yan sa tables, and then ito yung mga table na ginawa natin. No? Well, actually, ito lang siya, yung customer. Ito yung ating mismong ginawa. So, pag in-expand nyo yan sa column, ayan yung mga columns. No? Ayan, so, makikita nyo rito yung created at, tsaka updated at, ito yung timestamps, and then yung soft deletes, ito siya. Yung deleted at naman. So, pareha-parehong mga dates yan, date and time. Diba? So, makita nyo, timestamp yung type nila. So, date yung mga yan. And then, ito lang talaga yung mga actual fields na ginawa natin. And then, yung ID, ito yung primary key. Okay? So, pag tinignan natin yung mga yan, click nyo lang tong, balik kayo dito sa customer, right-click nyo, and then table inspector. So, yung mga error na yan, okay nyo lang yan. And then, dito sa columns na tab, makikita nyo, ayan yung mga tables natin. Including yung type nila. Tapos, dito yung extra auto increment. Diba? And then, ito yung mga types. No? Sa migration, yung ginamit natin, di ba, na data type is string. Pero pagdating dito sa ating MySQL, varchar. Diba? And makikita nyo rin dito yung mga sizes, no? Yung maximum limit nung character na in-impose din natin dito. Ayan, no? So, yung 30, 30, 15. So, dito, 30, 30, 15. Tapos, text. Okay? And then, syempre, yung ID, big int yung kanyang, big int yung kanyang type dito sa Laravel. And then, pag check nyo naman dito sa gilid, ito, yung ating index. So, meron tayo dito ang primary key, which is yung ating ID. No? Kasi like I said, primary key siya. No? Ito. And then, ano pa ba? So, wala tayong foreign keys na ginawa. So, later on yan, sa mga next sessions natin, no? Gagawa rin tayo ng mga foreign keys sa table. So, anyway, so yan yung table structure natin. And then, yung iba dyan is galing dito sa default. No? And then, may isa pa palang table dito na importante, which is yung migrations.
Itong migration na to, wala siya dito sa migration script, but yung Laravel migration engine ang gumawa nito. So, anong ginagawa nitong table na yan? Siya yung nagki-keep track ng mga migration na ginawa natin. So makikita nyo rito. Ito yung mga migration na default, and then ito yung ginawa natin. So, siya yung nagki-keep track on that. Okay? So, di natin kailangan galawin yan, but just to to check lang, no, kung halimbawa, pag may mga problema tayo sa migration, at least ito yung isa sa mga pwede nating i-check, no, kung na-execute ba siya na properly, no, or hindi. Okay, so going back, ayan, so meron tayong table, okay na yung migration natin. So what we need to do now is, pwede na natin siyang, well actually, after that, pwede natin siyang lagyan ng data, no? Or parang, ang tawag natin sa process na yan is magsiseed tayo. Magsiseed tayo ng data. Kasi ang idea doon, para matest mo, syempre, yung application. So since you're not dealing with the, what do you call this? Yung real data talaga. Kung halimbawa, kung real client tong gagawa natin ng most probably hindi nila i-hand over sa yung production data nila, di ba? O hindi sila magbibigay ng data for us to test. But what we can do is magsisid tayo ng mga fake data, no, o false data. So to do that, dito sa Laravel, doon papasok yung tinatawag nating factories and then yung seeders. No? So yung factories, ang ginagawa nito is ito yung nagpo-provide ng rules kung anong data yung i-create mo. Kasi meron tayong gagamitin dito third party na library, which is during the installation or during the setup ng Laravel project natin, kasama na siya doon. Yun yung tinatawag nating faker PHP. Ito yung fake. So siya yung engine na bahalang gumawa ng fake data for us. So hindi natin kailangan mag-isip, anong name? 'Di ba? So ang dami mong name na maiisip. Pero syempre, paano kung gusto mo mag-isip ng kailangan mo mag-create ng 1,000 na names? 1,000 unique names. So paano ka makakaisip ng unique names, 'di ba? So that's why para mas simplified na, para mas madali yung pag seed natin ng database, we create or we use yung tinatawag nating faker. Para siya na yung bahala kasi random yan na i-create niya. So, yun yung ginagawa ng factories. Siya yung nag-establish ng rules. So, yung actual na nag-execute, no, para magawa yung data, dito siya sa seeder natin nilalagay. No? So, yeah, makikita mo rito. Sabi natin dito, ito default na to ni Laravel, no? Gagawa tayo ng sarili natin. Sabi niya dito, yung user daw, so meron siyang factory, which is ito yon, yung user factory. Sabi niya dito, mag-create ka ng user. So ito yung gusto niyang name for the user. Okay? So since ito yung name na gusto niya sa user, yung factory natin, ito, hindi niya gagawin tong part na to. Na yung name, tsaka ano isa? Email, yan. Kasi nag-provide si user ng actual name mismo. Or I mean dito sa seeder niya, no, nag-provide siya. So ito yung gusto kong name ng user. Ito yung gusto kong email niya. So wag ka mag-imbento, sabi niya dito. Kasi itong si Faker, mag-iimbento siya ng name dito eh. Kapag hindi mo pinrovide, 'di ba? So yung the rest diyan, yung ibang part diyan like itong verified email ad, yung password, yung token, yung factory yung bahalang kumbaga parang dito ibabase ni Seeder yung data na i-seed niya, no? Pero since yung name tsaka yung email is define user, edi yan yung gagawin niya, no? So anyway, so paano tayo mag-create ng seeder and then factories? So balik tayo dito sa ating terminal, no? And then sabihin natin PHP artisan make factory. No? So factory. Ay bibigyan natin ng pangalan yung factory natin. So usually naglalagay tayo ng suffix na factory. And then kung ano yung pangalan ng table, which is customer. So singular lang dito guys. No? Kasi since ang table name natin is customers, dito singular lang, no? Kaya customer factory siya. Okay?
Alright, so meron tayong factory na ganito. So, as you can see here, meron siyang function dito na definition. So, dito natin ilalagay sa return, ano, meron tayo ditong return, tapos key value pair siya. Dito natin ilalagay sa return yung mga rules na kailangan natin. No? So, i-copy natin ito para meron tayong pattern. So, now, ano yung mga kailangan natin bigyan ng fake data? No? So, balikan natin yung schema natin. Sana yung migration. So, ano yung mga fields na kailangan natin i-generate? So, una, name. First name. Last name, contact, and then address. Actually, itong apat lang na to. Yung kailangan natin gawa ng fake data. So, paano siya gagawin? Balik ka rito. And then, palitan natin itong name ng first name. So, make sure lang guys kung ano yung pangalan ng column, yun din yung nakasulat dito sa unang, dito sa key. Kasi kung mapapansin nyo, ang tawag natin dito sa Laravel or sa PHP is ito yung key value pair. No? So, parang ito yung JSON nila. So, doon sa key, which is yung nandito sa left side, and then yung sa right side ng arrow is yung ating value. So, ito key. So, make sure lang na yung key is yung field name natin. No? So, first name, yan, ganyan na lang, copy-paste na lang para hindi nakakalito. Kasi minsan dyan, case sensitive kasi yan eh. No? Minsan mali lang yung spelling o kaya malaking letra yung isa, kaya nagkaka-error. No, so syempre para to eliminate yung mga ganong klaseng issue, i-copy paste na lang natin. Okay? So and then address. Yan. So yan lang, apat lang. No? Now, next is ano yung value? So dito, gawin natin, baka meron si faker na last name. Meron si faker na last name. No? So dito, pwede tayo mag-specify dito ng gender. Ayan, makita niyo dito. So may mga option din siya guys, no? Kung gusto niyo na parang medyo tailored sa gusto mong mangyari, no? May mga rules tayo na pwedeng ikabit dito kay faker para yun yung actual data na gagawin niya, 'di ba? So dito by default null. So ang gagawin niya diyan is mix siya. No, mix na gender yung kanyang i-generate. Pero kung halimbawa specific na kunyari feminine or masculine name lang yung gusto mo. So pwede nating i-set dito, 'di ba? So since customer mix lang natin, no? And then so last name yung kukunin niya. Ngayon dito naman, sorry, but last name? First name dapat to. So meron din natin first name si Laravel. Syempre dito sa case natin, sa last name, edi last name. Yan. And then next, yung contact, meron din sariling way kung paano mag-generate ang contact si faker. No? Sabihin natin fake, and then contact. Tama ba? Contact. Wait lang. Minsan kasi iba eh. Tingnan natin documentation, no? Or i-google natin. So, faker contact. Sorry, mali. But faker na ano, streamer? Hindi. Faker PHP contact number. Yan, contact number. So may documentation yan guys, no? So, okay, sige, sure. So, pwede rin pala nating i-specify yung locality. No? Okay, sige. Tingnan natin. Faker and then mobile. Mobile number. Hindi, wait lang sabi natin Laravel fake contact number. Ayan, yan na lang para sigurado tayo. So, sige, ito na lang. Tingnan natin sa Stack Overflow. So, ano yung command for that? Phone number. Okay. So, phone. Ayun, phone number. Yan. Grabe si sir, phone number. No? So, function siya. Okay? And then, next is address. Ayan, tingnan natin sa address. So, fake address. Ayun, so, straightforward naman siya. No? So, ayun yung mga rules natin. No? Rule set natin for that.
So save nyo lang yan. And then next natin gagawin is yung seeder. Okay, so paano siya? Ganun ulit, PHP, artisan. Lista ko lang yung mga command. PHP, artisan, make, factory. And then PHP, artisan, make, seeder naman. No? So dito, PHP, artisan, make, seeder. Tapos, ganun din, no? Same ng convention. May seeder din sa dulo or suffix. So, customer, seeder. Ayan. So, dito, pag chinek nyo yan, run. Yung makikita natin dito. No? So, ang mangyari dyan is, sabihin natin, customer, okay. So, may kulang pa pala tayo. No? Bago natin siya ma-execute no, sa seeder, kailangan natin gumawa ng model. So, hindi natin siya nagawa kanina. So, gagawin na natin ngayon. So, balik tayo rito sa app and then models. So, once nyo wala tayong customer model dito, no? So, we need to create a model for that. Artisan make model. Ayan. So, open ulit natin yung terminal. PHP artisan make model. And then, like I said, singular lang yung name. Diba? So, customer. Yan. So, ano yan? Customer. And then, dito, may kita nyo, empty class lang siya. So, ang kailangan natin gawin dyan is that, copyain lang natin yung meron dito sa user. Pero I think ang useful lang natin dyan is itong protected fillable. So, copy natin yan. Paste natin dito yung protected fillable. And then, yung ilalagay natin dito is yung mga columns sa customer table natin. No? So, ang idea kasi dito, guys, is that para ma-prevent natin yung mass assignment sa lahat ng field ng table natin. So, kung dito, dito sa schema natin, di ba naglagay tayo dito ng primary key, naglagay tayo ng soft delete, at timestamp. No? Ito yung mga fields na hindi natin i-expose sa labas. Kasi ang nagmamanage nito is si Laravel. So tanging ito lang yung in-expose natin. No? Kung ano yung mga ginawa nating fields dun sa schema natin or sa table natin. Di ba? So para ma-prevent kasi yung mga hacker, no? Especially yung mga critical na fields na kung saan kunyari yung user, yung role niya, 'di ba? Kunyari yung role i-update niya no na gagawing admin, parang ganoon. So yun yung tinatry nating i-prevent, no? So that's why naglalagay tayo ng fillable na variable dito, no? So yun yung idea for that. So ano pa, last name, contact, and then last is yung ating address. Okay? So yan. So may isa pa tayong kailangan gawin. Kailangan din nating dagdagan ng use has factory. No? Kasi gumawa tayo ng has factory. Ayan. So itong factory na to, ito yan, yung has factory na yan is a class siya dito sa namespace na to. So ang idea dito is that parang sinasabi lang natin na, oh, may ginawa kang factory para sa user na to. So gamitin mo, no? Kaya use factory yung gagawin natin. Kasi mangyari dyan, dito sa seeder natin, hindi natin ma-access yung customer if wala tayo nilagay na has factory, no? So gawin natin dito, customer na. Ayun, so meron tayong customer. So automatic niya na ilalagay dito yung namespace. It's because of yung in-install natin na namespace resolver. So that's why, ayun guys, so sa document na ginawa ko, make sure nyo lang na in-install nyo yung mga recommended ko na extension, no, para mas madali yung inyong pagko-code. Okay? So yun dito, nung nag-type tayo ng customer, diba? Customer, so IntelliSense yan. So nakalagay dyan dito sa gilid, no, automatic na niyang i-import yung reference for that. Okay? So customer. And then sabi natin dito, factory, diba? Ngayon, dito kasi sa user, sorry, tama ba? Yeah, dito sa user kasi, ang ginawa niya, nag-create siya ng isa. Isa lang yung ginawa niya dito, tapos binigyan niya ng name, tsaka ng email. Pero dito sa atin, di naman natin kailangan i-provide yung first name tsaka last name. Kasi nga, yung factory yung bahala doon. So, ang gagawin na lang natin dito is magpapasa tayo dito kung ilang user or ilang customer yung i-generate natin. No? So, dito papasok guys yung tinatawag natin na efficiency if we want to create a test data na sobrang dami. No? So, pwede sabihin 1 million.
Magkikreate siya ng 1 million na user dyan. Pero syempre, masyado malaki yun, no? Gawin natin kahit 1,000 lang, no? Yan. So, 1,000 na customer. Okay? So, 1,000 customer lang, I think enough na yan for that. And then, what we can do to finalize this, no, is dito sa database seeder natin, ito yung parang main seeder natin eh. So, pag kinol natin yung, mamaya, kung paano natin i-execute yung seeder, ito yung i-call niya, no, hindi dito yung customer. Kasi pwede tayo mag-create ng maraming seeder file. No, syempre, parang kada table, kanya-kanyang seeder file. Pero yung pinaka-main na magko-call ng lahat ng mga seeder na yun is nandito sa database seeder natin. Okay? Pero dito, ginawa niya, kinol na lang yung or nag-execute siya for user. So dito, i-add natin. Mag-seed tayo ng customer. So paano natin gagawin yun? Sabihin lang natin na this that class, meron tayong class, no? Tama ba? Wait lang ah. Mamaya mali ako eh. Saan ko ba i-check? Wait lang. Punta tayo sa GitHub ko, no? Kasi nakakalimutan ko yung mga syntax eh. Kaya problema pag nakakalimutan ko yung syntax, no? Sign in. And then, teka lang ah. Okay. Wag na lang. Kasi marami pang gagawin eh para login dito. I-google na lang natin, no? So, database seeder, how to call other seeder file. Yan. Ayun. Alala ko na. Ayan. So, tama ako. So, this class, okay. And the class, this call. Tama ba? Oo nga, this call nga. Sorry, mali din ako ng syntax. No? So, kailangan natin merong $sign. No? Kasi itong this na yan, object siya or variable siya dito sa PHP. No? So, this is a PHP code. Sorry. This call. Ayan. So, yung this, para sasabi mo na itong class na to, pero meron siyang $sign. And then, itong arrowhead na to, sasabi natin na tawagin mo yung call na function. So, ibig sabihin parang i-call niya tong class na to. You know, yung kung ano yung nandito sa loob. So, nakapaloob siya sa square brackets. No? So, ano yung mga class na yon? So, dito papasok yung multiple na seeder. Kaya ayan, no? Pansin niyo dito, no? Maraming seeder na kinol. So, kung halimbawa, marami kang seeder dyan, no? Meron kang user seeder, meron kang customer seeder, meron kang product seeder. So, dito mo gagawin yung pagko-call sa mga seeder file na yun. So, since isa lang yung seeder natin, sabi natin, customer seeder. Diba? Tapos, column, sabi natin na this is a class. Okay? So, isa lang. No? Kung later on may product seeder ka na, o di lalagay mo dyan product seeder. No? So, siya na bahala mag-call niyan ng product seeder mo. So, syempre, by order of by order yung kanyang execution. So, kung ano yung nasa taas, yun yung unang i-execute. Kaya please be mindful lang this, no, sa seeder. Kasi usually kapag nagsiseed tayo, merong mga dependencies. No? So siguro later on, explore natin yung mga sasabi kong dependency. Kaya critical din minsan yung positioning ng mga seeder file dito. Kung ano yung mauna, ibig sabihin wala siyang dependency sa ibang seeder, so yun yung i-execute mo muna. And then later on, yung may mga dependency sa ibang seeder, yun yung mga last na i-execute. Okay? So, since isa lang naman, yan lang muna. Okay? Then, save natin to. Okay. So, ang next na gagawin natin is iraran na natin yung ating seeder. Diba? So, paano siya gagawin? Mangyari is PHP artisan. Wait lang ah. Sinulat ko muna dito. So, PHP artisan. Paano nga balit yan? DB seed. Tama nga ba? Check na natin. Wala siyang ano. Okay, sige. Anyway, DB seed. Yan. Ayun, so tama nga ako, DB seed. No? PHP artisan DB tapos seed. No, so para sabi natin dito, i-call mo yung DB
Tapos, yung action na gagawin is seed. No? So, PHP Artisan DB seed. Ayan, so makikita nyo rito. No? So, seeding database, ito yung file na nirun niya, no? Running, and then done. No? So, depende nga guys no? Sa seeder file mo kung gaano siya katagal. Kasi naglalagay tayo dito ng, ang tawag dyan, no? Parang kung gaano niya kabilis or gaano kabagal niya in-execute yung seeder file. So depende sa complexity ng seeder file mo, no? Yung time for it to complete yung execution. So sa ginawa natin kasi 1,000 siya na ano 'di ba? 1,000 na customer. So simple lang siya, no? Actually 1,000 maliit lang 'yan. So that's why mabilis lang din yung execution. Okay, so paano natin makikita? O dito. Punta tayo sa table natin and then customer and then select rows. Although may limit siya na 10k 1,000. So let's see. Ba't wala? Ayun lang, ba't wala? Ba't wala? So naka-point na ba? O naka-point natin. Ba't wala? So customer seeder run daw. Nag-run nga ba talaga? Wait lang Customers.retail. Okay. Wait lang Gawin natin siyang default schema. Then alisin natin to. Then run natin. Oo nga no? Interesting. Ba't hindi siya nag-commit? I-run pa natin ulit. Ayun. May error na. Ang sabi natin dito, duplicate daw. Pero, nasaan yung record? Ayan guys, no? So, nag-execute ulit tayo ng dbseed. So, nagkaroon na siya ng error. It's because of the primary key. Kasi mangyari dyan, tag doon. Wait lang, duplicate test for... sorry, yung ano pala to, yung hindi sa primary key to nagkaroon ng error. Nag-error to because of the constraint na nilagay natin do sa user, yung user email unique. So saan natin makita yan? Dito yan sa migration natin dito sa create user. And then pag check mo yung user email, meron tayong nilagay dito na unique. So ibig sabihin unique lang yung kailangan ma-create na email, 'di ba? So now, sa unang run natin hindi nag-error kasi na-generate yung ano. So check na natin yung user table. Check ko lang to Ayun. Na-generate yung user. Ito yung user na ginawa natin. So now, kaya siya nag-error kasi nangyari, since niran ulit natin yung seeder, so dito sa database seeder, may execute ulit to. Di ba, nilagay natin yung email. Same nung email na meron na. Ito. Yung test example. So dito, mag-fail na siya. Diba? Mag-fail na siya kasi ibig sabihin niya, nagtatry ka ulit mag-insert ng panibagong email o ng same email sa database, which is dinefine natin yung schema na dapat unique lang siya. No, anyway, dun siya nag-error sa user, hindi dun sa ating customer seeder. So what we can do is pwede natin i-comment out muna to. So since na-seed na natin yung user, diba? So wala na tayong issue doon. So save lang natin yan. Then we can say execute ulit natin yung db seed. Done. Okay? Pero bakit walang laman? Bakit walang laman? Interesting. Balik tayo rito sa database seeder. So customer seeder, okay, this one, create factory. Parang may mali ako. Yeah, parang may mali nga ako. I-verify natin, ha? Ano to? How to call factory. Yan. So dito, ayun, mali nga ako. Sorry guys.
Hindi pa papasa diyan, no? So call lang natin yung factory and then create. Yan. So dito sa create natin ilalagay yung size. No? So dito sa ano ba attribute. Anyway, mag-accept din yan ng size. Dito ilalagay yung size. Okay? Save natin 'to. Hindi ko alam kung anong ginawa nun. No, kung bakit nag-succeed siya pero wala yung data. No? I'm not sure. Baka sa temporary niya kasi in-execute. No? Let's see. Tingnan natin. No? Kung tama na yung ginawa natin. So factory create 1,000. Let's see. Oops, may error siya. Geesh. Okay, hindi yan yun. Hindi nga dito. Sorry. Mali naman ako. Tama to, no? Tama pala to. Okay. Gets. Alam ko na. So tama to na dito sa factory yung size. Pero nakalimutan nating tawagin yung create. So, para nangyari dito guys, no? So since hanggang dito lang yung execution natin, para sinabi mo, okay, factory. 1,000 record. 'Di ba? So parang pine-repair lang niya yung factory file for that. Pero yung mismong switch on para mag-trigger yung insert ng 1,000 record na yon, hindi natin nagawa. Okay? So, wait lang, hindi ko pala na-save. Save and then clear nga natin para oops, ayun na, nagka-error na ulit. Alright. Ayun, gets. Ito na. May mga error tayo sa seeder, no? Kasi medyo loose yung ating factory for that, no? So, okay. Medyo strict ata dito sa MySQL, no? Kasi ang alam ko, may mga ibang database kasi, guys, no? Like, I think sa SQL Server, hindi sila nag-throw ng ganitong error if truncated yung data. So, ano muna yung nature ng error dito, no? So, nagkaroon ng error dito, it's because yung seeder natin, yung factory natin, sinabi lang natin dito na, okay, create ka ng fake name, create ka ng fake last name, pero hindi natin in-specify kung ilan yung letters, no, yung maximum letters na dapat doon sa name, no? Hindi natin in-specify. So ibig sabihin lang niya, kung hindi mo in-specify, kahit gaano kahabang name yung i-generate niya. The problem with that, sa schema natin, nag-define tayo na okay, 30 lang yung character, yung maximum character ng mga fields na to. Ganun din sa contact. Okay? So with that, so since yung faker natin randomly generate niya, so hindi niya alam 'yon na may ganong case. So that's why most probably may mga instances diyan na pwedeng mag-exceed doon sa sinet nating limit sa database sa generate ni factory. Kaya nagkakaroon ng ganitong error, no? So tingnan natin if may mga na-insert ng record. May mga na-insert na. All right? Pero siguro doon sa pang 35, pang 35th, sa pang 35th, doon na generate na mas mahaba yung name na gusto niyang i-generate, no? So so may na-generate na address na mga fields pero naputol lang siya. No, naputol siya. Okay, so paano natin 'to i-fix? Ang kailangan natin gawin is that paano nga ba 'to? Kailangan natin gawin is kailangan natin mag-set muna ng limit dito, okay? So hindi natin i-delete yung record, guys, no? Let's make it as is muna for the meantime. Kasi ang idea dito is that naalala niyo yung discussion natin before about sa ACID? Ito yung tinatawag natin na possible inconsistency na mangyari, no? If hindi tayo kumbaga prepare, no, or hindi tayo nagpe-pay attention do sa code na ginagawa natin, no? So which is sa case ko hindi nga natin nagawa. Ang idea dito na execute yung seeder, 'di ba? So ibig sabihin niyan parang yung target na 1,000 na tigil lang siya, it's because of this. Pero yung mga nauna na execution, no, simula nung first
until yung 34th, nag-commit siya. No? So dapat, ang idea dito, if ganito yung mangyari, hindi natapos yung seeder natin, dapat may capacity tayo to roll it back. Kumbaga parang walang nangyari. No? Hindi natin nilagyan. So, ito mangyari dito, kung real data to guys, no? Actual data to, trash data na to mga to. No? Walang connection to mga to. Diba? So, anyway, so that's why sinabi ko na keep in mind lang muna na ang purpose dito is ma-seed muna natin yung data, no? Later on natin siguro gawa ng fix para kapag halimbawa may mga problema sa seeding na katulad nito, no, may mga ganyang issue, pwede nating ma-roll back yung execution. Okay? Alright, so keep lang natin yung data na yan kasi most probably kapag okay na yung seeder data natin, yung record na lalabas dito is more than 1,000. So 1,034 most probably kung tama na tong gagawin natin. No? Anyway, so mag-set lang tayo dito ng limit. Wala akong example pala nun. Sige, ganito. So since naglagay tayo ng limiter, no, doon sa ating what do you call this? Naglagay tayo ng limiter doon sa nawala ako. Naglagay tayo ng limiter or ng maximum value doon sa ating field sa database natin. What we can do doon sa factory is that instead na ganito, what we can do is create na lang tayo ng variable dito, no? So let's say last name. Tapos dito sabihin natin na si faker last name. No? Last name. Ba't wala siya? Last name. Or let's say this was faker. Ganyan. And then last name. Yan. Okay. Ganyan. Tapos dito, itong last name na to, ito yung value, no, ng last name natin. Kasi mangyayari diyan, so since sabi natin dito sa seeder, 'di ba, is mag-generate ka kunyari ng 1,000 record. Lahat nung nandito sa definition, ulitin niya ng kung ilang times mo nilagay. Kung 1,000 times siya, edi 1,000 times na i-call tong definition, 'di ba? So para merong loop diyan sa loob niyan. So dito, sabihin natin last name, pero lalagyan natin siya sa substring. No, itong substring na to, parang ikakat niya. No, kung halimbawa, yung length nito is let's say 30, ikakat niya yan. No, kukunin lang niya is yung up to yung max natin na 30. Okay, so repeat natin to sa the rest ng field. So first name, and then yung first name natin, ito muna, sorry. Papalitan natin ito ng first name. Ito sa contact. Since yung contact natin meron di limit. Ito naman is phone number. Okay. So ang contact natin is magiging sorry, substring din pala yun. Tapos contact. Okay? So ganyan muna gawin natin. Save. And then we can run yung seeder ulit. Ayan. So medyo matagal na siya guys, no? 3 seconds na yung naging niya. Yung runtime niya. So mga nag-succeed. So try nating i-run to. And kung makikita niyo rito, 1,034. Ayun. 1,034. So most probably may mga names dyan na mahaba, which is the truncate. Yun, details nila. No? So mostly hindi magme-make sense yung ibang name because of the truncation. Kasi ganun yung ginawa natin. But the idea here is that yung faker, no, is ginawa natin siya just to mock up lang yung data. Okay, hindi siya ginawa diyan dahil parang alam mo yun, maging realistic yung data on itself, 'di ba?
Pero syempre dapat real data yung ginagamit natin, no? Especially kapag malapit na siya i-ano sa production, so yung real data yung kailangang gawin. Pero kung i-check natin dito guys, no, parang wala namang weird na name lumalabas, no? Just a smoke check lang doon sa names nila. No, ito Von Ruden siguro. I'm not sure. But yung R capital letter, di ba? So parang wala namang issue in terms of yung value ng first name and yung last name din. And then the same din with the contact details, no? So basta tinatrancate lang dito, no? Yung ginawa natin. Okay? So ayun sa guys, no? So we have the model, we have the model, factory, seeder, and then now, okay, actually nag-overtime na tayo, no? So sabi ko 1 hour lang siya. Sige. So next meeting na lang natin siguro gawin yung ibang part. Basta idea dito is na-create na natin yung database natin, no? Na create na yung table, yan, at the same time yung seeder, no? Na-create na rin natin siya. So next nito is ready na natin siyang gamitin para sa ating controller and then ultimately doon sa view natin, no? Makita na natin yung ating data. Diba? So next meeting yung CRUD functionality, dito natin siya ilalagay sa controller. So yung naalala, yung mga HTTP method natin na yung dito, yung get, post, patch, put, and then yung delete. So dito natin siya gagawin. No? So next meeting na natin siya kukumpletuhin. Okay? So now yung scope lang ng activity natin is hanggang dito. So pag-create ng migration, pag-create ng factory, ng seeder, tsaka yung model natin. Okay? So ayun. So I think yun lang naman guys, no. And submit nyo lang yung activity nyo until midnight today. Okay? So yun lamang and see you next week. Bye.